Ako, ano ito? Bakit nakita na itong pinakatago-tago? Hello. Paano name mo? Name. Jerry. Ayan guys, mega loud shoutout ano. So, dito tayo sa Dolomite. Tingnan natin itong lumutang na bagay dito sa dagat. Lapitan natin. Nako, ano ito? Bakit nakita na itong pinakatago-tago? So nandito tayo guys sa Dolomite Sand Beach, no. Lumutang nga itong kanilang outpool. Dito kasi guys may dalawang outpool, motorized at saka yung gravity force ano. So yung nakita nyo na yan ay motorized outpool, no. So kinabit yan noong kasagsagan ng bagyo na nagreklamo ang mayor ng Maynila na kung saan ay palaging binabaha dito sa Kamaynilaan, lalong-lalo na sa may Malati, at ang kanilang suspitsa itong outpool ano. So ito dinagdag nila, so carbon steel pipe po, kinalawang na at tinubuan na ng mga tabernacle, no, mga ano tawag diyan. Ngayon, dito naman sa kabila ay yung sabi nating gravity force, no? Yan, kitang-kita na, nako, to. Wala talagang tinatago na hindi makikita. Ito. O di ba? So mahaba po 'yan, ano, connected po 'yan doon sa may kung nakikita niyo yung dalawang tubo na pula. Yun ang connection niya. So may motor yan, pump, no, at hinihigop ang tubig palabas dito. Ang tubig ay galing yan sa mga tubig estero o mga kanal dyan sa Kamaynilaan, mga tubig ulan na yan ang sani na pagbaha. Ngayon, pag inasahan kasi nila itong gravity force, kung nakikita nyo sa unahan may lumulutang na itim. I don't know kung makita nyo pa kasi sa yan o, yung itim na yan po ang dulo ng HDP pipe na binao nila. Ito. So kung tingnan nyo, lumutang na, so ibig sabihin mahirapan na ang tubig sa paglabas. So maaari na nakaharang yan. At ang isa pa, dahil nga sa tubig ng dagat, na siya rin yung siyempre, no, may pressure, no, imbis na tuloy-tuloy ang kanyang daloy, hindi agad na makapasok yan dahil may tubig ng ang tubo na yan ay open lang kasi yan sa dulo. So ang tubig dagat pumapasok din dyan, so mahirapan siyang mailabas ang tubig, no. So sa pamamagitan ng motorized pump na yan, motorized outpool, so may bisan ang baha. May dalawa pa dito, ang isa ay nandun sa Remedios area and ang isa ay sa Quirino, na kung saan na ganun din, baluktot din. So failure talaga ang outpool kung baga. So yan ang dinagdag nila para sabi, no, pang reinforce sa outpool, no, di ba? So I don't know kung ano nga ginawa nila, may ano no, may pabigat at parang naka-welding lang yata yan. So tuwing low tide, no, nakikita natin yan. Yun siya. So yan, lumulutang tuwing low tide. So ang kabuuan sitwasyon dito sa Dolomite, no, ganyan, no. Medyo makulimlim, baka may ulan na naman. Ang oras ay alas 11, no. So ganyan ang volume ng tao na namasyal dito. Tingnan din natin dito sa dulo. Talagang
low tide, so makikita natin yung mga bato. Yung holiday ngayon, 24 guys, Merry Christmas, So, punta natin lang itong dulo. Kita natin yung mga bato na kung saan ay yun yung pinakadulo ng Dolomite Sand Beach. Yan yung mga kabataan nag-enjoy, siyempre, Nunid mo nga naman mapunta sa Hi. hello. Hello. Paano name mo? Name. Jerry. Jerry. Yeah. Pisoy. Isa. So dito tayo mga bata nag-enjoy sa paglaro sa gilid ng dagat. At dito sa gilid na ito guys, makikita natin dito yung mga bato. Na kung saan actually bato yan, din may tila na takip kasi bago nila nilagyan ng Dolomite, tila muna, at yun na pinaka-finishing nila yung Dolomite. Sa ilalim yan bato at buhangin, kitang-kita natin dati yan nung nagbuho sila dito. Dahil yung kumukuha pa lang ng burak dito ay nandito na ako. Nagbablog na ako dito noon. So baka nagtaka kayo bakit balik-balik tayo dito sa Dolomite. Hindi ko lang maiwanan itong aking pinanggalingan. So dito nagsimula ang Black MPH. Marami na so far, maraming tao ang namasyal. Thinking na alas 11 na. Mainit. Pero sana wag umulan. Pag umulan kasi masira ang Pasko. Disperas ba Noche Buena mamaya, Kaysa Merry Christmas sa lahat, Yan. So yan,